Araw ng speech event, sinasabi ni Park na may isang pangkat ng mga nobles sa paligid. Isang malaking event, sigurado, pero hindi sapat ang live broadcast nito para makahakat ng mga viewers sa prime time, Mr. Director, Sir. OGC, Producer Park Jung-soo, OGC, Director Lee Gok-rae. Sinasabi ni Director Lee na alam niya, at may naaamoy siya dito at nakakaramdam siya ng isang malaking scoop. Sila ang OGC, ang greatest news station na nakasentro sa laro sa mundo. Ang mga bumuo ng esports sa sarili nitong kultura, dapat kahit papaano may mahanap silang mga kwentong ganitong kalibre. Sinasabi ni Producer Park na bakit hindi sila mag-livestream ng PvP competition na nangyayari sa Zekdachi sa halip. Hindi niya maisip na may pakialam ang mga user tungkol kung sino ang susunod na papa ng Rebecca Church, bukod sa mga taong mismong miyembro. Sinasabi ni Director Lee na kahit isa sa mga kandidato ng papa na isang player mismo, nagulat at sinasabi ni Producer Park na teka, talaga ba? Isang player talaga? Sinasabi ni Director Lee na ang isang player ay maaaring maging leader ng pinakamalaking simbahan na nagbibigay, na may mahigit na 80 milyong miyembro, malaki yan, ito ay monopolized info na nakuha niya sa mabigat na presyo, maaasahan nila ang peak ng 15% viewership rating sa very least, marami din kita sa ads, mukhang darating na ang mga bigatin na pangalan. Ihanda na nila ang broadcast camera, si Earl Chirita, isang maharlika ng Saharan Empire. Sinasabi ni Earl Chirita na as I expected, iba ang hangin sa paligid ng Vatican. Medyo nakaka-refresh, ang ama ni Pascal, pati ang may pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan sa imperyo bilang beloved siya ng Emperor Juan Dark. 10 taon lang ang nakakaraan, naging Viscount siya sa Outer Regions, pero salamat sa pagiging leader ng Juder Church ng kanyang anak na si Pascal, naging key figure siya sa politika ng Empire at naitaas ang kanyang status bilang Earl. Sinasabi ng lalaki na kung hindi dahil kay Lord Chirita, ang naging ama ng kanilang holiness, ang magiging Pope, sa loob ng 1 buwan. Maaari siyang mabigyan ng title na mas mataas pa kaysa sa duke sa nalalapit na hinaharap. Tumatawa na sinasabi ni Earl Chirita na maraming salamat. Dahil lahat ng ito sa pagkakaroon ng accomplished na anak, I suppose. Nagbigay-pugay si Pascal sa kanyang ama at sinasabi nito na buti nakapunta siya Earl Chirita. Sinasabi ni Earl Chirita na dumating na ang anak niya na si Pascal. Kamusta na siya? Ang formal niyang pananalita ay katulad ng dati. Nagdala siya ng magandang balita, nagpadala ang Emperor ng 5 Black Knight at 1 pang Red Knight. Ang ika-19 na Red Knight, to be exact, siya ay nagmamalasakit sa kanya ng husto. Sa isip-isip ni Pascal na akala niya padadalhan siya ng isang kabalyero mula sa tents. Ang bilang na nakatalaga sa isang Red Knight ay nagpapahiwatig ng kanilang lakas. Ang ika-19 na Knight ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Kamian, na ika-39 na Knight lang. Sinasabi ni Pascal na nagpapasalamat siya sa kanyang katangian para sa kanya at para dito, mahuhuli niya na ang langaw na lumilipad na nakakaabala sa kanya. Sa isip-isip ni Pascal na soon, mawawala na ang pagkapanot niya. Napapanot na siya dahil dito, sa isip-isip ni Grid na OGC mismong ang pumunta dito para ipalabas ito. Ganito ba kahalaga ang event na ito, at maraming din dumating na bisita. May malaking audience para dito kaysa sa inaakala niya. Dapat niya takpan ng mukha niya, kung sino man sa kanila ang makakita sa kanya, susubukan nila siyang interviewin. Nagtataka naman si Isabel, Damian at Huroy kung bakit siya nakamaskara. Sinasabi ni Huroy na my lord nandito pala siya, at tinatanong nito kung bakit siya nagsuot ng maskara. Sinasabi ni Grid na nandito na pala sila, ito ay dahil lamang sa tingin niya ang mga bagay ay maaaring maging medyo nakakainis kung hindi man, at tinatanong ni Grid kung kamusta na ang practice ni Damian sa speech niya. Sinasabi ni Damian na marami siyang nakamit, salamat sa tulong niya. At tumaas din ang mga resulta, sinasabi ni Grid na tingnan niya, naghanda sila hanggat kaya nila, kaya mas mabuting manalo siya. Kahit na ito ay pumatay sa kanya, ito ang Liefeld Spear na may white transformation shield. Hindi nakakainin ito ang kanyang buhay magpakailanman. Sa isip-isip ni Isabel na tama siya, hindi nag-a-activate ang white transformation. Damian, Mr. Grid, para sa katulad niya, maraming salamat. Umiiyak sa kaligayahan si Huroy at sa isip-isip nito na naging mature na siya, Panginoon ko. Pagbibigay ng isang bagay na may halaga nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Nagtataka at tinatanong ni Grid kung anong meron sa kanya.
Napapaluha sa kaligayahan si Damian at sinasabi nito na hindi na talaga sapat ang salitang pasasalamat sa kanya. Tinatanong ni Damian kung babalik na ba siya sa Reden ngayon. Sinasabi ni Grid na hindi pa, may gagawin pa siya dito. Sinasabi ni Damian na nakikiusap siya na panoorin niya ang kanyang speech. Sisiguraduhin niyang makakapture niya ang puso ng lahat. Sinasabi ni Isabel na hindi siya pwedeng umalis na lang nang walang sinasabi sa kanila Mr. Grid. Sinasabi ni Grid na ngayong naayos na lahat ng palusot niya, mas mabuting manalo siya. Kung hindi, papatayin niya siya. Sa isip-isip ni Damian na ang pananampalataya ngayon ay maglalagay ng groundwork para maging susunod na papa. Oras na para tumugon siya sa kabaitan at milagrong ginawa ni Mr. Grid para sa kanya. Sinasabi ni Director Lee na eto siya, 15% sa kanila. Yan si Damian, yung player na Pope candidate, lagyan nila siya ng 7 camera. Ang NPC na katabi niya ay si Isabel, anak ni Rebecca. God, lagyan nila siya ng 2, hindi makapaniwala at gulat na gulat si Producer Park at sinasabi nito na director. Yung lalaki na nakausap ng Pope candidate kanina siya si Heroy, ang first sa Orator rankings. Gulat na gulat din si Director Lee at sinasabi nito na si Heroy. Ibig sabihin ba niya si Heroy mula sa Overgeared Guild? Siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang ni Grid. Masayang nakangiti si Director Lee at sinasabi nito na sa pag-aakalang hindi siya kumikilos sa kanyang sarili, nangangahulugan nito na ang mainit na paksa, na si Grid, ay may kinalaman sa halala na ito. Sa ngayon, maglalag-out muna siya at tututok sa broadcasting station. Sa anumang kaso, mukhang may sort of connection between Damian at Grid, kaya maglagay ng 2 cameras kay Heroy. Hindi niya alam kung sino ang lalaking nakamaskara sa tabi niya, pero nilagyan niya rin siya ng camera. Kung sila ay naghahagis ng lambat, maaari rin nila ihagis ito sa malayo at malawak. Sa labas ng event nakikita nating sila Grid at Heroy na lumabas. Sinasabi ni Heroy na pwede ba siyang magtanong kung anong ang gagawin nila dito sa labas. My lord, sinasabi ni Grid na bukod kay Ruby at sexy high school girl, ikaw at ako lang ang hindi pa umaabot sa level 300, kaya mag-hunt muna sila. Nagtataka at sinasabi ni Heroy na pero, my lord, walang monster sa Vatican, pero huwag niyang sabihin na may kalaban sila ngayon dito. Sinasabi ni Grid na tapos na ang deal sa laban na ito. Panalo na si Pascal sa boto, kahit ang judge ay nasa bulsa niya. Walang paraan na mananalo si Damian kung hahayaan ang lahat. Hindi lang naging bastos para sa kanila na simulan ng pagdura sa kanila sa sandaling na sila ay nagpakita, ngunit kinailangan nilang kumilos ng mabuti at gamulong sa mga suntok habang hayagang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagpatay sa kanila sa kanilang mga mukha. Lumabas siya dito dahil masama ang pakiramdam niya nang makita siya, ang isang maliit na langaw na naghihintay sa kanila sa likod ng mga pader. Sinasabi ni Camilla na nakakatawa ang maskara na suot niya. Akala niya ang weird niya nung lumapit siya sa kanila noong una, pero gusto niya talagang putuling ang buhay niya ng sobra. May lumabas na notification na nagsimula na ang Pope candidacy speech campaign. Sinasabi ni Grid na magsimula sila sa isang appetizer bago nilang durugin ang mga bulok na pari. Horoy, may lumabas na notification na para sa kaligtasan, bawal na ang mga outsider na magkaroon ng mga armas. Lahat ng armas sa iyong inventory ay nakaset ngayon para hindi magamit. Nabigla naman dito si Grid, napapamura at sinasabi ni Grid na tumakbo na sila. Horoy. Kanina pa siya nakakaranas ng ganitong bulok na swerte. Sinasabi ni Horoy na hindi gumagana ang pet summoning. Hindi niya matawag ang Lord of the Skies above ng grasslands. Ang Diyos sa Rebecca ay nagbantay sa mga kandidato ng Papa. Malaking halaga ng banal na enerhiya ang nagtitipon sa paligid ng buong Vatican, na pumipigil sa pagpasok sa lungsod ng hindi tao. Sinasabi ni Grid na ibig sabihin, hindi niya rin mapapalabas si Noe o si Randy. Kaya ang gagawin nila ay gamitin ang kanilang mga kamao. Sa ngayon, naglabas ng sandata ang mga Abnoy, nagtaka at nagulat sila Grid at tinatanong nila kung paano niya ito nagawa. Sinasabi ni Camilla na in advance na siya ni Sir Pascal, kaya ni-register niya ang sarili niya bilang Knight of the Rebecca Church. Hindi alam ng hangal na kandidato nila ang tungkol dito, magtaka kung kaya niya pa bang panatilihin ang nakakadiri niyang ngiti kahit nasa harap ng kamatayan. Grid. Sa makatuwid, ang mga isyu ng mga pangkat sa loob ng Vatican ang naging sanhi ng pagkaantala sa pagharap sa problema ng Yatan Church. Napapamura na lang ang mga basher na viewers na naboboring na sila sa livestream. Ang OGC ay mukha Abnoy, ang Pope ay hindi inihahandog hanggang 1 buwan lang. Hey lahat, nagsimula na ang PvP match livestream, lipat na nila ang mga channels.
Sinasabi ni Producer Park na hindi maganda ang mga reaksyon dahil sobrang boring ang mga speech, hindi sila makakuha ng pansin. Sinasabi ni Director Lee na medyo masyadong tahimik ngayon, pero sa ngayon, pwede lang silang mag-press habang naniniwala sa epektong nagagawin ni Damian. Sandali lang, Producer Park, number 10.19, ilagay ang camera sa 19 sa pangunahing, yun ang kanilang stage. Sinasabi ng mga abnoy na basher na viewers na nagbago ang screen. Ito pa rin ang Vatican, di ba? Si Heroy yan mula sa Overgeared. Nilaalabanan ba nila ang Empire's Knights? Malakas ang Red Knights, walang pagkakataon. Sandali, lumalaban ba sila ng walang armas? Oo, naka-screw sila. Tapos na sila. Sinasabi ni Producer Park na may magandang mga reactions. Pero baka tuyo yung laban na ito. Ito ay sobrang one-sided. Sinasabi ni Director Lee na sandali lang, Producer Park, kunan niya ang nakamaskara na lalaki sa likod. Sinasabi ng mga basher na viewers na teka may tao sa likod niya. Hindi ko masabi kung sino yan, sobrang layo nila. Naalala ko na nakita ko yung armor na yan sa Ethnal Capital noong newbie ako. Oh yeah, ito ay sa panahon ng Golem Invasion. Teka, bakit nasa Vatican ang taong yan? Damn, siya yan, di ba? Tama, tumatawa at sinasabi ni Kamiya na hindi ba siya hihingi ng paumanhin sa kanya. Iyan ang nakukuha ninyong mga hindi karapat-dapat na bastard sa paglalagay ng inyong mga ulo sa bagay na hindi dapat mayroon. Sinasabi ni Greed na sinasabi ba nila na hindi sila karapat-dapat, pabor sa kanila ang laban na ito at may lakas ng loob sila na sabihin na hindi sila karapat-dapat, isa siyang malaking abnoy. Sinasabi ni Producer Park na direktor, biglang sumasabog ang chat, tumatawa at sumisigaw si Director Lee at sinasabi nito na lahat ng mata sa camera 23. Mag-iwan lang ng isa sa camera sa speech site at ipadala doon ang natitira. Sinasabi ni Producer Park na hindi matukoy ang mga rating. Ito si Grid, nagulat si Kamiyan at sinasabi nito na ang maliit na daga na ito, nakuha pa niya mag-counter-attack. Hindi niya alam kung ano ang plano niya, pero naiwasan niya ito. Hindi na mamalayan ni Kamiyan na tinamaan na siya at nakakuha siya ng 3,830 na pinsala, dapat ay iniwasan niya yon. Isang pag-atake na may parehong trajectory bilang ng Divine Artifact lamang, hindi niya ba na-sealed ang Divine Artifact? Anong basura ito? Sinasabi ni Greed na isang bagay na nagbigay sa kanya ng kanyang makatarungang bahagi ng sakit, maraming kapaki-pakinabang, Liefeld Spear Blade Reproduction. Rating, Unique Durability, wala attack power, 101 hanggang 730. Weight, 14 Divine Power plus 200, plus 1,500 fixed damage per attack. Low probability of light wheel skill activating. Plus 20% attack power against opponents with dark attribute magic. Nilikha ng Blacksmith G, na nagtatak sa isang bagong daan upang maging tunay na alamat. Ang item na ito ay Finorged na mas maliit na version ng Spear Blade of Liefeld Spear, isa sa 3 divine artifacts ng Rebecca Church. Ito ay nilikha gamit ang Pavranium, ang legendary mineral na may sarili mong kalooban. Dahil dito, may malakas na disposisyon ito upang protektahan ang may-ari nito. Ito ay kumikilos at umaatake sa sarili nito. Sa isip-isip ni Grid na salamat sa kanyang insight stat, madaling niyang nakikita kung saan ang susunod na move niya. Akala niya lang ito ay paraan para masukat ang combat power hanggang ngayon, pero nagpapakita ito ng tunay na katangian sa bare-handed combat. Sinasabi ni Grid na mas maganda kung hindi niya idikit ang label ng basura sa mga gamit niya. Dahil salamat sa kanila, ang kanyang mga kahinaan ay malinaw niyang nakikita. Isa sa mga kaibigan niya nagkataon na medyo magaling gumamit ng kanyang mga kamao. Bakit hindi niya ito tikman? Kumpara sa paraan ng paghawak ng espada ng isang tao sa kanyang kalibre. Mas nakakapinsala ang mga suntok ni Riges, Holy Light Gloves, na activated na ang epekto. 5 beses mo aatakihin ang target, sa isip-isip ni Kamiya na sa tuwing may opening, ang mga blade na tulad ng mga bagay ay patuloy na naglalayon para sa kanila. Ang kanilang pinsala ay hindi dapat kutsain, alinman. Ang kanyang mga kamao ay hindi kasing lakas ng mga blade, pero paminsan-minsan ay nararamdaman niya ang paghampas niya sa kanyang ng 5 beses ng sabay-sabay, kahit wala siyang gamit kundi ang mga kamay lang niya. Laban sa isang duke ng isang kaharian na walang kasangkapa, natalo niya ang dating papa. Siya, na sinuportahan ni Sir Sword Duke Limit, gumamit si Kamiya na Keen Sense para maiwasan ang pag-atake ni Grid. Hindi pwede, walang paraan na ang isang Red Knight mula sa Saharan Empire ay maaaring matalo ng isang bumpkin mula sa walang pangalan na maliit na kaharian.
Gumamit si Kamiya ng dual cross sword, nagtaka si Greed at sa isip-isip nito na 4 hits lang ito, pero ang bilis nito ay kasing bilis ng Link. Hindi niya ito maiiwasan, kaya kailangan niya itong sirain. Hindi siya makapaniwala at sa isip-isip ni Kamiya na nakakabaliw ito. Tinalo niya ang isang blade attack na may aura gamit ang kanyang mga kamay. Ang swordsmanship niya ay dapat ay maghiwa-hiwalay ng hamak na lalaking yun sa 8 piraso. Dark versus Rings effect ay na-activate na neutral na ang skill ng iyong kalaban. Sinasabi ni Greed na simula nang may mga weirdong sumubok na guluhin ang kanyang kastilyo, inilalagay niya na ang kanyang galit. Magandang timing, pakiramdam niya ay pisikal na kumikirot ang kanyang tiyan nang makita ang mga pari na yon na nagluluto ng isang pakana, na niloloko ang mga may kapangyarihan. At nagkataon lang na maraming tao ang nakatingin sa direksyon niya ngayon. Kaya ilalabas niya ang lahat ng sama ng loob na nakakulong sa kanya. Papatayin niya sila bilang halimbawa, Red Lightning Summon ang bid, tumatawag ng pulang kidlat mula sa langit. Pansamantala ay pinalibutan ng lakas ng iyong mga armas na kasama at binibigyan sila ng kidlat na katangian. Tatagal ng 1 minuto para magpatawag ng kidlat, at bababa ng 10% ang health ng summoner pagkatapos, binato ni Greed ang divine artifacts kay Kamiyan. Ang pulang kidlat ay dagdag ng 30% karagdagang attack power. Nagulat si Kamiyan, nakatanggap ito ng critical at nakatanggap si Kamiyan ng 17,300 na pinsala. Tinanggal ni Greed ang Greed's boots at sinuot ang Braham's boots. Braham's boots. Rating, unique bilis ng paggalaw, plus 10%. Sinasabi ni Greed na kahit ang paggamit ng mga bagay ay may limitado. Sinuot ni Greed ang hooded zip up. Hooded zip up. Rating, unique bilis ng paggalaw, plus 30%. Ikaw ay kasalukuyang wala sa stealth mode. Sinasabi ni Greed na pari na pinaglalaroan ang buhay ng mga bata. At ang mga may kapangyarihan na nananatili sa kanila kahit na nakikita ang kanilang kasuklam-suklam na pag-uugali. Ang mga katulad niya ang dahilan kung bakit sinubukan ng mga sinumpaang magnanakaw na sakupin ang kanyang kastilyo ng walang takot. Sa isip-isip ni Kamiya na hindi pwede, wala siyang laban sa kanya sa kabila ng pakikipaglaban niya ng walang sword. Halika na, Kamiyan, hawakan niya. Gagawa ba siya ng ibanggap sa kanyang puso dahil na-distract siya ng mga trivial na bagay tulad ng last time? Hindi na siya magdudusa pa na matalo, this time, ibubuhos niya na lahat dito. Ginamit niya na ang kanyang super armor, pasugad na si Greed at sinasabi nito na hindi niya alam na walang kwenta ang shit sa mukha ng kanyang basura na ring. Gumamit si Greed ng blacksmith's range, tinamaan niya si Kamiyan sa kanyang mukha at napasok ito ng dugo. Sa isip-isip ni Kamiyan na mga golden blades na kusang gumagalaw, isang balabal na nagbibigay sa kanya ng dagdag na bilis. At mga bots na ganoon din ang ginagawa, isang eye patch na nakakakita ng mga kahinaan, isang singsing na nagpapawalang bisa sa mga kasanayan, at mga gloves na naghahatid ng maraming blows. Lahat ng artifact na hinding-hindi makukuha ng karamihan sa mga tao sa kanilang buhay, don't tell me dragon ang bastos na ito, sumisigaw at sinasabi ni Greed na siya ang nasa tuktok ng basurahan na pinagtatawanan ninyong lahat, siya ang guildmaster ng Overgeared, wag niya na silang mamaliitin. Ginamit ni Greed ang Unbreakable Justice, nakatanggap ka ng critical, Holy Light Gloves na activated na ang epekto. 5 beses mo aatakihin ang target, nakatanggap si Kamiya ng 7,020, 3,250 na pinsala. Sinasabi ni Producer Park na Director, masyadong maharas ito. Dapat nilang put-o lang ang feed bago magbigay sa kanila ng babala ang Communications Commission. Sinasabi ni Director Lee na tuloy lang, mahigit 30% na ang kanilang mga rating. Nakakita na ba siya ng numerong ganito kahit sa mga cable channel sa peak hours tuwing Sabado ng hapon? Isang tao lang ang gumagawa ng mga hindi kapanipaniwalang viewership numbers na ito. Magre-resign siya sa kanyang pwesto bilang direktor kung hahayaan niya ang isang star tulad nito. Ito ang sandali na nalikha ang bagong legend sa industry ng broadcasting, pananagutan niya ang lahat. Kaya siguraduhin na bawat single moment ay gumagana sa screen, sa isip-isip ng isang knight na eto siya, nakakainis na katotohanan na isang knight sa 105 rankings ang pinadala upang panasa ng as ng ilang pari. Salamat sa Diyos, dapat siya magbayad sa transportation fee, at least.